Single phase 2-wire system para sa secondary ng residential area mga lads. O yung line to ground na tinatawag natin mga lads. So sa line to ground na to, so bakit nga ba tayo main bonding jumper mga lads? So ano yung purpose ng main bonding jumper dun sa system na to mga lads? Lagi ko sinasabi mga lods, isang kuryente is coming out from the source then returning from the source. So ito yung characteristic ng kuryente dun sa system mga lods, coming out from the source then returning from the source. So bakit tayo main bonding jumper? Sabi nga sa code na pag mag-install ng transformer is kailangan ang isang conductor nito or yung line nito is naka-grounded mga lods. Means connected ito sa ground. Sa single phase 2-wire system, ang isang conductor dito is naka-ground mga lods. At sa single phase 3-wire system naman is center top yung naka-ground nito mga lods. So ano yung purpose ng main bonding jumper dun sa 2-wire system mga lods or yung line to ground mga lods? So napapansin nyo, lagi kong inuulit-ulit yung topic na ganito mga lods. So yung grounding and bonding mga lods. So sa totoo lang, maraming hindi nakakaalam nung grounding and bonding mga lods. So kung may i-share nyo yung video, i-like nyo na rin, i-follow nyo na rin ako, i-subscribe nyo na rin para ma-share natin sa ibang ka-electrician natin kung ano yung kahalagaan ng grounding and bonding mga lodi. So sa main bonding jumper is ito yung nagbibigay daan para mag-connect yung grounding then yung conductor number 2 para maibalik niya yung fault dun sa source mga lods. So, paano kung wala yung main bonding jumper mga lods? Kung meron tayong fault, ground fault, then wala tayong main bonding jumper. So, ang kuryente is hindi lang basta yan pupunta dun sa lupa mga lods. So, hanapin niya yung system na yon. Ang system na sinasabi ko is yung transformer na gumagamit dun sa nasasakupan ng transformer na yon. Dun sa bahay niyo mga lods. Kung dun kayo nakakabit sa transformer na yon, is iyon yung pinakang system niyo mga lods. So, kung nagkaroon ng fault, then pumunta sa grounding, then pumunta sa lupa, then walang bonding jumper, punta lang yan sa lupa, then hanapin niya yung lugar na pinag-groundingan ng transformer na yun mga lods. Kaya lagi natin ginaground yung isang conductor natin para dun sa sistema na yun mga lods. Kaya lang, sabi nga din sa code, hindi nyo pwedeng gamitin yung lupa as a path para dun sa fault mga lods. Hindi yon para dun mga lods. So, pag nagkakaroon ng fault yung sa bahay, is ang tendency niyan is hahanap yan ng pinakamalapit na least path para maibalik yung fault na yon doon sa source mo, lodi. So, yun na nga yung trabaho ng main bonding jumper mo, lodi. So, doon magja-jump yung ground fault doon sa grounding papunta doon sa number 2 conductor para maibalik niya doon sa source mo, lodi. So, yun yung trabaho ng main bonding jumper mo, lodi. So, paano naman yung mga line-to-line mga lodi? So, sa line-to-line, kailangan pa bang mag-main bonding jumper mga lodi? Dito sa Pilipinas, rated voltage natin is 230 volts mga lods. So, sa line-to-line, ito yung ginagamit natin na voltage para dun sa mga appliances natin mga lods. Sa line-to-ground is ganun din, 220, 230 volts para dun sa mga appliances na ginagamit natin mga lodi. So, normal yung 220 volts dun sa system na ginagamit natin mga lodi. So, ang 110 is hindi natin gaano ginagamit or hindi ko alam kung may ibang gumagamit ito mga lodi. So, kailanganin pa ba ng main bonding jumper mga lods para sa line-to-line system mga lods or sa 3-wire system. So, sa 3-wire system, kung ang mga appliances nyo is 230 volts and wala nang iba, wala kayong 110 volts, 3-wire system na yung mga lodi. Ibig sabihin, may dalawang line na kayo, dalawang conductor kayo para dun sa coming out from the source then returning from the source. So, ano yung pangatlong wire para dun sa 3-wire system mga lods? So, yun na yung grounding mga lods. So, saan galing yung grounding na yun? So, yung grounding na yun is iyon yung pinakang neutral or yung center top nung transformer mga lods. So, yung center top transformer, sabi ko nga is naka-band yan sa ground mga lods. So, connected yan sa ground. So, yun na yung magiging grounding nung line-to-line para dun sa system mga lodi. So, hindi nyo na kailangan mag-main bonding jumper kung meron kayong line-to-line 220 volts para sa mga appliances nyo. Kasi yung pinakang grounding nyo is yun na yung magdadala ng ground fault pabalik dun sa system mga lods, pabalik dun sa center top ng transformer mga lods.
So magme-main bonding jumper lang kayo kung 3-wire system yung gamit nyo. Kung gagamitin nyo yung third wire as a neutral mga lodi. So ano yung neutral then dun sa 2 wires mga lods. So kung ang supply nyo is 110 means line to line. Kung magkakaroon kayo ng neutral, then neutral to line is 110. So doon lang kayo magkakaroon ng main bonding jumper para doon sa ground nyo mga lods. So kung 110 volts yung gamit ng microwave, means isang linya yon, then neutral yung gamit mga lods. So pag nagkaroon ng ground fault at nag-touch yung 110 na yon, yung hot doon sa chassis, then pupunta yan doon sa grounding. Then yung grounding is kailangan may bonding yan doon papunta sa number 3 conductor nyo mga lods. So yun nga yung pinaka-neutral nung 3-wire system mga lods. So yun yung magiging main bonding jumper ng grounding papunta doon sa neutral mga lodi. So doon dadaan yung ground fault papunta doon sa grounding nyo, then papunta doon sa main bonding jumper papunta doon sa neutral. Then yung pinaka-neutral na yun is yun yung magdadala papunta doon sa system nyo, doon sa transformer mga lods. So yan yung gana ng mga main bonding jumper doon sa 2-wire system then 3-wire system mga lods.